Ang kalunos-lunos na pagkawasak ni Haring Solomon. Si Haring Solomon ay kilala bilang isa sa pinakadakilang hari ng Israel, anak ni Haring David, at kilala sa kanyang pambihirang karunungan, kayamanan, at kaharian na umunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Siya ang nagtayo ng unang templo sa Jerusalem na naging sentro ng pananampalataya ng mga Israelita. Ngunit sa kabila ng kanyang marilag na simula, naging malungkot at trahedya ang wakas ng kanyang buhay. Habang lumalalim ang kanyang pamumuno, unti-unti siyang lumihis sa utos ng Diyos. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang kanyang mga pag-aasawa sa maraming babaeng dayuhan na nagdala ng kani-kanilang mga Diyos-Diyosan sa Israel. Dahil sa kanyang labis na pag-ibig sa mga asawang ito, pinayagan ni Solomon ang pagtatayo ng mga dambana para sa mga Diyos nila tulad ni Astoret, Molech at Chemosh. Sa halip na manatiling tapat sa Diyos ng Israel, ang Diyos na nagbigay sa kanya ng karunungan at kapangyarihan si Solomon ay nahulog sa idolatria. Dahil dito nagalit ang Diyos at nagkayag ng parusa. Pagkamatay ni Solomon, mahahati ang kaharian ng Israel. Hindi niya ito naranasan sa kanyang buhay bilang paggalang sa kanyang amang si David. Ngunit ang kanyang anak na si Rehoboam ang nakasaksi ng pagkakahati ng kaharian, naging dalawang bahagi, ang Israel sa hilaga at Juda sa timog. Ang kwento ni Haring Solomon ay paalala na kahit gaano tayo katalino o matagumpay, hindi ito garantiya ng katapatan sa Diyos. Ang kayamanan, kapangyarihan at karunungan ay maaaring magdulot ng pagkaligaw kung hindi ito isinusuko sa tamang layunin. Sa huli, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagkatakot at paggalang sa Diyos.